Yung aasikasuhin ko kasi ngayon, matagal na rin talaga namin pinag-usapan ni Aya to. Hindi pa lang kami nakakapag-decide. Kaya paunti-unti inaasikaso ko. Kakatapos ko lang po dun sa opisina na pinuntahan ko. Isang taon na rin kasi kami nagpaplano ni Aya na lumipat dito sa Tokyo. Magandang araw po. So, nandito ko ngayon sa Kitasenju Station. Di bali, papunta kasi ako ng Tokyo ngayon dahil meron tayong dapat asikasuhin. And, ayan, medyo malapit na rin naman ako. Siguro mga 20 to 30 minutes na lang, nandun na ako sa Tokyo. Ayan, sakay muna tayo ng train. Dito. Kaya lang umandar na eh. Pero meron pa naman darating uling train dyan kasi mabilis lang naman na waiting time dito pag malapit ka na sa Tokyo eh. Unlike dun sa probinsya sa amin, sa Ashikaga, medyo matagal every 30 minutes. Antayin na lang tayo next train. Ayan na yung next train, sakay na tayo. Yung aasikasuhin ko kasi ngayon, matagal na rin talaga namin pinag-usapan ni Aya to. Hindi pa lang kami nakakapag-decide. Kaya paunti-unti inaasikaso ko. Yan, mali pala ako ng platform na sasakyan. Sa Chiyoda Line pala talaga ako dapat sasakay. Pero yun, naisip ko bago ako sumakay pala, kakain muna pala ako dito sa Kitasenju. Medyo nagugutom na rin tayo. 2 hours na rin yung biniyahe ko mula sa bahay. Ayan, kain muna tayo. Meron akong madalas kainan dito eh, na mura lang tas masarap. Saan ba yun? Eto, katabi ng Yoshinoya. Hanapin nyo lang dito sa Kitasenju Station. Yan, ang mga pagkain po dito ay tempura. May udong, meron ding soba. Yan. Ano yung presyo nila? Meron kang mga kain na 590 lang, 710. Meron din 760. Pwede rin dine-in, pwede rin take-out. Yan, marami rin kumakain sa loob. Yan, kain tayo. Yan, nandito na yung in-order natin. Di bali, ang tawag sa kanya ay Irodori Tendon. So, tempura siya na iba-iba. Tapos may rice sa ilalim. May side dish. And meron din tayong miso soup. Ayan, itadakimasu. Kain na tayo. Voice over ko lang to Di bali, inuna ko na tong miso soup. Para mainitan agad yung sikmura natin. Tapos sinunod ko na yung ating side dish. Di bali, yung side dish po nila is ano po yun, radish, labanos. Na meron siyang timpla. Tapos ito naman yung tempurang unang kinain ko is ebi tempura, hipon po yan. Tapos yung sumunod naman yung kani po, yung crab. Sarap po niyan. Ayan. Mahal po yan dito. Tapos yung susunod na kinain ko naman is itong ating mushroom. Mushroom siya, hindi ko alam exactly yung tawag sa kanya pero napakasarap po sa tempura nitong mushroom na to. Tapos ito naman po yung karage na palapad po yung chicken niya. Ito naman parang yung sitaw nga na sinabi ko na masarap din siyang itempura. Yan, tapos ito naman yung chikuwa po. Yung nilalagay po sa udeng na nabibili po sa mga convenience store kapag winter season. So totoo nga pala talagang nakakagutom kapag ang bino-voice over mo is yung habang kumakain ka. Parang gusto mo uling kumain. Ayan, tapos tayo kumain, sakay na tayo. Di ba, Chiyoda Line yung sasakyan natin. Ayan, makikita nyo na talagang mainit na nga dito sa Japan. Mga naka-t-shirt at naka-short na lang yung mga tao dito. Nandito na ako sa Kanamachi Station. So, di bali part na to ng Tokyo. Pero bago ako dumiretso dun sa mismong lakad ko, meron lang din sana akong gustong daanan. Isa siyang event na gagawin dito sa Kanamachi.
Di bali yung event na gaganapin po is yung tinatawag na 1-year anniversary ng Pinoy Vloggers in Japan. So alam niyo naman na isa tayo sa mga Pilipino na nagbablog dito or gumagawa ng mga content. Ayan, gusto ko sanang suportahan yung anniversary ng Pinoy Vloggers in Japan. Dahil proud Pilipino tayo, gusto ko sanang suportahan din yung mga kapwa ko Pilipino na nagsisipag na nandito sa Japan. Bukod sa trabaho nila, nagbablog din sila, gumagawa sila ng mga content. Kaya naman, ito yung isa sa mga paraan na pwede kong magawa para masuportahan din sila sa pagbablog. And makita ko rin sila and makapagpasalamat din. Alam ko isa rin sila sa mga sumusuporta rin sa amin sa JP Pinoy Vlogs. Ayan, sobrang excited na rin ako makita yung mga kababayan natin. Although yung iba ron nakita ko na, katulad na lang ni JP in Japan, na-meet ko na siya last time, nakasama ko na siya sa vlog. Pero yung ibang vloggers, hindi ko pa naka-meet. And maraming pupunta ngayong araw na to. Ayan, nandito na ako sa bus station and kasama ko na yung ilan sa mga Pinoy vloggers na pupunta rin dun sa event. And sakto naman na nandito na nga sila sa bus station and nakisabay na rin ako. Total, hindi ko rin alam talaga kung paano ako makakapunta dun. Hi Ayan po. guys, namit na rin natin ngayon si Luffy. Ako Ayan. si Luffy in Japan. Paano yung ano mo, yung intro mo nun? Ako si Luffy dito to. Ayun oh! Tara, samahan mo. Ayun! Alam mo. Luffy na maraming fans to sa, sa Facebook, no? Follow nyo Saka po sa ako. TikTok. TikTok and Facebook po. Ayun, Luffy in Japan. Ayun, JP in Japan, no? Dennis. Kamblari. Ito oh, vlogger to eh. Buhay na buhay. Si sister. Thank you sa t-shirt na binigay mo nun ha. Oh, naalala ko yun ha. 2 t-shirt yung binigay mo sa akin. Salamat ha. Ito ba yung sumasayaw? Si Mangkano, si Mangkanor. Mangkoki. Ayun no, isa sa mga idol natin no. RK9. RK9. Ayan o, RK9 o. Oh! Si Rose ng RK9. Hello. Idol ko to eh. Happy anniversary! Vloggers in Japan! Ayan yung ating sensei na vlogger dito sa Japan, no? Archie Sensei. Ayan, kung gusto nyo matuto ng mga Japanese language, yan. Archie Sensei in Ayun, Japan. Archie Sensei in Japan. Go! Sabi nila. Sabi nila, nakakagawa po daw, ang marunong mag-Japanese. Ohayo! Parang nagutom mo. Sayonara arigato! Sugoi ne! Sugoi ne! Sumimasen. Sumimasen. Gambate! Gambate! Konnichiwa! Konnichiwa! Konbawa. Konbawa.
Okay, lahat. 1, 2, 3, go! Konnichiwa! Sayonara! Sayonara! Parang mas maganda yung muna kasi marami na kasi nakatingin eh. Diyan natin! Si Abby! Magaling yung sumayaw to. Mas maliit pa nga yung akin dito. Kaalis lang namin doon sa celebration ng 1 year anniversary ng Pinoy Vloggers in Japan. And yan, kasama ko ngayon si Archie Sensei ng Japan. Ayan, siya yung mag-aatid sa atin papunta sa Kanamachi Station. Ayan, kasama ko rin si Argel in Japan. And si manager ni Argel. Ayan. Ayan guys, nga pala, kung gusto nyo rin magpaturo ng mga Japanese language or gusto nyo matuto ng mga Japanese, ito isa sa mga maaasahan natin si Archie Sensei in Japan. Just visit ng page niya, Archie Sensei in Archie Japan. Sensei in Japan. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Sensei, arigatou gozaimashita. Hi, kitsuke ne. Hi. Hi. Adam JP. Ingat ha. Ingat. Hindi mo Yan, buti na lang may time pa tayo. Pupuntahan ko na ngayon yung talagang pakay ko dito sa Tokyo. Yung talagang lakad ko. And ayan, ang dami yung labasan. Saan ba tayo lalabas? Kakatapos ko lang po dun sa opisina na pinuntahan ko. Di bali tungkol po kasi to sa paghahanap namin ng bahay or malilipatan na medyo malapit po dito sa Tokyo. So yun, isang taon na rin kasi kami nagpaplano ni Aya na lumipat dito sa Tokyo. Nasa point na rin po kami ngayon na nagka-canvas or tumitingin-tingin ng murang re-rentahan. And alam niyo naman na marami ring opportunity na trabaho dito na malapit dito sa Tokyo. Isa yun sa mga nagiging reason kung bakit kami nag-iisip na lumipat ng ibang lugar. Ayan. And hindi naman kami lilipat dito mismo sa center ng Tokyo kasi ayaw din namin ni Aya ng masyadong maraming tao or crowded. Ayan. Meron din kasi mga Tokyo na lugar na hindi naman masyadong matao. Ayan, katulad sa Adachi, sa Katsushika. Ayan, isa yan sa mga choices namin na pwede naming malipatan. And as of now, ayun, nagtatanong-tanong pa lang kami. Hindi pa naman kami decided sa paglilipat. And alam naman natin na marami ring gastos kapag maglilipat eh. So ayan, time check po 6 PM. Naglalakad-lakad ako ngayon papunta ng station, papunta namang Asakusa. Yan. Dapat ang plano ko, pupunta ako ngayon ng Gundam Factory sa may Yokohama. Kaya lang mula rin sa Katsushika, aabot ng 1 oras kalahati bago makarating dun. Naisip ko kasing puntahan sana yung Gundam Factory doon. Kasi ngayong araw po is last day na ng Gundam doon. Pinabalak na po kasing alisin yung
tourist spot doon na Gundam. Ewan ko kung papalitan or ililipat sa ibang lugar. Pero ngayon na yung huling araw. Kaya sabi ko, chance sana na makita ko. Kaya lang, medyo tinamad na akong pumunta ng malayo. At 1 oras kalahati ang biyahe. Tapos pagdating ko dun, medyo magsasara na rin. Yun, hindi ko na siya makikita. Kaya sabi ko, dito na lang tayo sa malapit, sa Asakusa. お金またはカードをお入れください。領収書ございます。取り忘れにご注意。ただいま領収 Ayan. So, di ba nandito na ako sa Asakusa Station. Palabas na ako ng station. Ayan. Isa kasi ito sa mga lugar dito sa Tokyo na gustong-gusto kong pinupuntahan. Ayan, papakita ko sa inyo kasi isa to sa mga binabalikan dito sa Asakusa eh. Itong tinatawag na Rikso or man-powered car na kung saan tao mismo yung hahatak ng cart na to para ilibot ka sa buong Asakusa. So, yun yung tawag sa kanya is Rikso dito sa Asakusa. Ang nakakabilib dito, alam nyo, hindi lang lalaki ang kayang humatak ng cart na to, kundi babae. Na-try ko to 2 years, 3 years ago. And sinubukan ko siya para malaman ko o ma-experience ko siya. And sinare ko to sa YouTube channel natin. Ito, hanapin nyo lang tong video na to. Makikita nyo kung paano natin nilibot yung buong Asakusa gamit ang Rikso. So, ito po yung price ng pagsakay dito sa Rikso. And depende rin po yan sa minutes kung gaano katagal kayo lilibot or gaano kayo karaming sasakay. Oh. Ay grabe oh, natsyempohan pa natin yung sikat na Mario Kart na dito makikita sa Tokyo. And alam nyo ba na hindi lang Japanese ang pwedeng sumakay dito, kahit tayo mga foreigners pwede. Kahit mga Pilipino, may mga nakikita rin ng mga Pilipino sumasakay dito sa Mario Kart. Grabe, maganda raw tong experience. Basta meron ka lang proper license sa pagdadrive, pwede mo nang ma-experience to dito sa Tokyo. Nakakatuwa talaga yung Rikso. Last time, 1 year ago ata, sumakay na ako dyan. Sinubukan ko kasi siya para mapakita rin sa mga nanonood sa atin kung paano nga ba mag-rent ng Rikso. Nasa 3,000 yen ata yung rent pag isang tao. Tapos pag dalawa naman kayo, nasa 5,000 yen. Tapos 10 minutes lang yun na ililibot kayo sa buong Asakusa. Yan, pwede rin naman, meron din naman silang pagpipilian. Meron din 20 minutes, 30 minutes, o 1 hour. Mas malilibot mo talaga yung buong Asakusa. Pero syempre, for experience lang, sinubukan ko lang yung 10 minutes nila. Mga dadaan dito sa Asakusa, mas try talaga yung Rikso kasi kakaibang experience. Ayan, dito na uli ako sa Kaminari Mon Gate. Ayan, isa sa mga sikat na temple dito sa Asakusa. Ayan, punta tayo. Maganda yung timing ngayon hindi siya sobrang crowded. Tapos dahil nga 6:30, 7 PM na, sarado na yung ibang mga stall. Ayan, ito na lang yung mga bukas Yung mga sakura sa taas yan, ano lang yan, fake flowers. Hindi sa totoong sakura talaga. Naalala nyo, dyan lagi bumibili si yung atsyak ng tanghulo. Yung strawberry na may matamis. Ayan. Nagpunta ako dito kasi gusto ko sana subukan ulit yung Omikoji. Ayan. Fortune teller. Kailan ba yung last time na-try nito? New Year ata nung nagpunta kami dito. So,
ayun, nakabunot tayo ng bad luck. And so nangyari, this past few months, itong mga nakakaraan nakaka-receive na tayo ng bad luck. Hindi naman ako totally 100% naniniwala, pero gusto ko lang subukan ulit na bumunot kung ano ba yung magiging luck natin. Ito lang, dito na rin naman ako sa Asakos eh. Ayan, 100 yen, iuhulog lang dito. Tapos kukuha ka ng isang stick. Tapos yung makukuha mong stick, ito yung nabunot natin. Hindi naman natin kayang basahin to, pero hanapin natin yung katulad niya. Saka tayo dun kukuha ng papel. At doon natin malalaman kung good luck or bad luck ba tayo. Ito ata. Ayan. Ito, tama nga. Ayan. So, kuha lang tayo ng isang papel dyan. So, ano ba? Good luck ba or bad luck tayo ngayon? Good fortune or bad fortune? Tingnan natin. Wow. So, nakabuna tayo ng the best fortune. So, your gem has now flow. Your gem has now flow and it will glisten better when you polish. Sana naman talaga magkatotoo itong ating nabunot na the best fortune. Pero siyempre, hindi naman din 100% tayong dapat maniwala rito. Nasa sa atin pa rin kung paano natin magiging pagagalawin yung buhay natin. And yun lang, sana lang mabawasan yung ating bad luck. Sabi naman dito is, good character by nature becomes much better when you polish yourself. So nasa atin pa rin naman, di ba? Kung paano natin magiging pulido, magiging maayos yung ating pang-araw-araw. Ayan. Mula nga pala rito sa Asakusa Temple, makikita mo na rin yung Tokyo Sky Tree.